Our Heavenly Father, God, we thank you, the Lord God. We were destined to go to hell forever, but you, who are holy, saved us by shedding your precious blood for such us. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyo. Kami po ay nakatadhanang mapunta sa walang hanggang impyerno, subalit sa iyong banal na pag-ibig, ikaw ay nagligtas sa amin. And the Lord has made us your children, so we really thank the Lord for your great and wonderful grace and love toward us. Kayo po ay ginawa mo po kaming mga anak mo, kaya lubos po kaming nagpapasalamat dito. Oh Lord, please help us to live without shame before your that great love. Pakitulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng walang anumang kahihiyan sa harapan ng iyong dakilang pag-ibig. And Lord, work to increase our faith so that we can do your work more powerfully. Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa po namin ang iyong dakilang gawain ng may kagalakan. And thank you. Give us a great your love and opportunity 2026, but especially please help all of our families and relatives to be saved in this year 2026. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon. Ngayon, 2026, isang panibagong taon at tulungan mo po kami para magawa po namin yung taong ito para sa aming pamilya. And this time we have gathered here to learn the word of the Lord God. At ngayon ay nagkakatipon kami sa lugar na ito sa harapan ng salita ng Diyos. So please touch our heart through the word of the Lord God and engrave your word on our heart. Pakihipo mo po yung aming mga puso sa harapan ng iyong mga salita at iukit mo po ito sa mga puso namin. If there are some brothers and sisters who are having a hard time financially and physically, or please help them and protect them from any difficult situation. Kung may mga kapatid po kami na sadyang dumaranas ng kahirapan, financially, physically, tulungan mo po sila. If there are some brothers and sisters because of devil's temptation, oh Lord, please protect them so that they are able to dwell in your house. Kung may mga kapatid po kami na nahaharap mula po sa tukso ng mga demonyo, pakiingatan mo po sila na makapanatili sa iyong tahanan. We pray in the name of the Jesus Christ who loves us. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo na nagmamahal sa amin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Pastor. God had given us last year, 2025, as our gift and as our opportunity. Ibinigay sa atin ng Diyos yung nakaraang taon bilang isang regalo at isang magandang pagkakataon. But most of them, they are attending the Catholic Church today, but some are no longer with us today. Yung karamihan sa kanila ay nakasama natin dito po sa Quezon City Church, pero yung ilan sa kanila ay hindi natin kasama ngayon. We don't know the reason why some they left the church. Hindi natin alam kung ano man yung dahilan kung bakit bigla na lang silang umalis ng church. So, we don't know next year, 1st January, who separate from the church. Kaya hindi natin alam yung darating na January kung sino ba yung mga aalis sa church, hihiwalay sa church. So we have to wake up spiritually. Kaya kailangan nating gumising spiritually. If we desire to finish this year, 2026, with a successful faith journey, we must prepare a few important things. Kaya kung gusto po nating tapusin ang ating lakbayin ngayong 2026, kailangan po nating ayusin yung ilang mga bagay. So in order to finish successfully our Christian life during the 2026, remember, I will let you know 6 kind of
preparations. Kaya para matagumpay natin na matapos yung ating lakbayin ngayong taong 2026, hayaan nyo pong ipangaral ko sa inyo yung 6 na bagay. Let's open the Bible. Through the life of Abraham, we can know what kind of important things we have to prepared about for 2026. Kaya sa pamamagitan po ni Abraham, titingnan natin kung ano ba yung mga bagay na dapat nating ihanda ngayong taong 2026. So if we want to finish your Christian life, do not forget 5 kinds of important preparation for our Christian life. Kaya para matagumpay natin na matapos yung ating lakbayin ngayong taon, wag po natin kalilimutan yung 5 mahahalagang mga bagay. Okay, Genesis chapter 22. Chapter 22. When God called Abram to test him, he prepared. So important something. Nang tinawag siya ng Diyos para subukin siya, naghanda siya ng ilang mga bagay. However, Genesis chapter 22, verse 3, Gayunpaman, sa Genesis chapter 22, verse 3, or brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang 2 sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Remember, important the word, the wood for the burnt offering. Kaya, tandaan po natin yung mahalagang salita. Dito po, yung kahoy para sa handog na susunugin. Abraham also his Christian life, he finishes successfully his Christian life. Si Abraham din naman po, tinapos niya po yung kanyang buhay Kristiyano na matagumpay. And then Abraham is called the ancestor of faith. At si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya. And as you know, Jesus Christ came to this world as a descendant of Abraham. At gaya po ng nalalaman natin na si Heso Kristo ay pumarito sa sanlibutan na nagmula rin kay Abraham. So how did he become a man of such a great faith? What was the cause? Kaya, papaano kayang siya ay naging isang tao na may ganitong dakilang pananampalataya? Ano ba yung pinagmulan nito? So today we are going to study about life of Abraham. Kaya ngayon ay pag-aaralan po natin yung tungkol sa buhay ni Abraham. And I hope that our faith will grow by learning lessons through his life today. Kaya umaasa po ako ng ating pananampalataya ay lumago sa pamamagitan ng pagkatuto ng mga aral sa pamamagitan ng kanyang buhay ngayon. Chapter 22, verse 3, babasahin ko po. Babasahin ko po yung verse 3. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang 2 sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Here, we see Abraham standing before God's test. Dito po, makikita natin na si Abraham ay tumindig sa harapan ng panunubok ng Diyos. Here, verse 3, the wood for the burnt offering. Dito po sa verse 3, ang kahoy para sa handog na susunugin. He split the wood for the burnt offering, means he prepared the important things. Sinibak niya po yung kahoy para sa handog na susunugin, ibig sabihin, inihanda niya yung ilang mahahalagang bagay. Remember, this scene is not merely about preparing for a trip. Tandaan po natin, ito pong pangyayaring ito ay hindi lamang po patungkol sa paghahanda para sa kanyang paglalakbay. So it reveals the spiritual essentially that are required for those who work with God. Inihahayag po nito yung spiritual na
spiritual na mahahalaga na kinakailangan para sa kanila na lumalakad na kasama ng Diyos. Just like Abraham, God gave us 2026 as gift and opportunity as an opportunity. That's why to work with God, even we also, there are certain elements that we must at least have. Kaya nga po, ito pong taong 2026, kagaya ni Abraham, ibinigay po ito sa atin ng Diyos bilang isang magandang pagkakataon o opportunity na lumakad na kasama ng Diyos. At dito po ay meron pong mga tiyak na mga elemento na kinakailangan natin na magkaroon tayo. So for our Christian life, to finish our Christian life successfully, we needed 5 kinds of wood. Kaya, para matapos po natin ng maayos yung ating buhay Kristiyano, kinakailangan po natin yung 5 uri ng kahoy. First, following. Una po, sumunod. Second, from repentance. Pangalawa po, agad na pagsisisi. And third, Pangatlo, heavenly hope. Pangatlo, makalangit na pag-asa. Number 4, Pang-apat, prayer. panalangin. Last, number 5, Panghuli, panglima, perseverance. Perseverance means no compromise. perseverance, ibig sabihin, walang pagkakompromiso. It means, number 5, do not give up until Ibig the sabihin, end. Panglima, huwag susuko hanggang sa huli. First, chapter 22, verse 3, once more, Isa pa po, for brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang 2 sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. As soon as Abraham heard the word of the Lord, he did not delay. Sa panahon na, And sa panahon na marinig ni Abraham yung tinig ng Panginoon, agad po siya na sumunod. and he prepared what was necessary and set out on the journey with his son Isaac. At inihanda niya po yung mga mahahalagang bagay na kakailanganin niya kasama ng kanyang anak na si Isaac. Yeah, that is 5 wood Yan po yung 5 kahoy Abraham prepared. na agad na inihanda ni Abraham. Actually, this kind of 5 kind of necessary element is very important things for our Christian life. Sa katunayan, ito pong 5 kinakailangan na ito ay kinakailangan din po natin sa ating buhay Kristiyano. So when Abraham decided to follow God's commandment, he prepared 5 kind of wood. Kaya nang magsimulang sumunod si Abraham sa utos ng Diyos, agad niya pong inihanda yung 5 uri ng kahoy. Likewise, today is the first Sunday, Lord's Day, in 2026. So in order to follow God's commandment, in order to finish our Christian life successfully until finish 2026, do not forget 5 kinds of things. Ngayon po yung unang linggo para po sa taong 2026. Kaya para matapos po natin na matagumpay yung ating buhay ngayong 2026, huwag po natin kalilimutan itong 5 mahahalagang bagay. First,
following. Una, pagsunod. Abraham also, he had followed God's commandment. Si Abraham din naman, agad niya pong sinunod yung utos ng Diyos. Let's go back, chapter 12. Balikan po natin, puntahan po natin sa chapter 12. The first things we can think of about Abraham is that he was the one who followed the word. Yung unang bagay na maiisip natin patungkol kay Abraham, siya ay yung tao na sumunod sa salita. Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 4. Genesis chapter 12 mula verse 1 hanggang verse 4. Verse 1 hanggang 3 is God's commandment Yung verse 1 hanggang to Abraham in order to follow him. Yung verse 1 hanggang verse 3, ito po yung pangako ng Diyos para kay Abraham. Verse 1 hanggang 3, babasahin ko po. Babasahin ko. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. When God called Abraham first time, he made 3 promises to Abraham. Nang unang tawagin ng Diyos si Abraham, ang Diyos ay nagbigay ng 3 pangako sa kanya. And then, verse 4, Pagkatapos sa verse 4, when God called Abraham, that time, verse 4, nang tawagin ng Diyos si Abraham, ng pagkakataon nito ay nasa verse 4. all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. When God called Abraham, that time Abraham departed as the Lord had spoken to him. Immediately he followed God's commandment. Kaya nang utusan ng Diyos si Abraham, agad siyang umalis, agad siya na sumunod ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. When God called Abraham, instead of he asked to God many questions, he just started follow. Nang utusan ng Diyos si Abraham, sa halip na siya ay magtanong ng maraming katanungan sa Panginoon, hindi po siya nagtanong, kundi siya ay sumunod. You know, when God called Abraham, he didn't know if it was a good place to live or not. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, hindi niya rin alam kung ano yung magiging buhay sa lugar na kanyang pupuntahan. When God called Abraham, he didn't know if the people, they were evil or not. At nang tawagin ng Diyos si Abraham, hindi niya rin po alam kung yung mga tao ba doon ay masasama o hindi. He didn't know what to do and live there. Hindi niya alam kung ano yung gagawin kapag namuhay na siya doon. And he had to know his lot or house there. At wala rin naman siyang matitirhan doon. But just he followed the God's word. Kundi sumunod lang siya sa salita ng Diyos. He did not know where to go, how to go, or what to do, but he only believed in the word of the Lord. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung ano yung gagawin, kundi sumunod lamang siya sa iniutos sa kanya ng Diyos. You understand? Naunawaan niyo po ba? Brothers and sisters, you also. God gave us the opportunity, chance, 2026. Kayo rin naman, mga brothers and sisters, tayo rin naman, binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon, taon ng 2026. Although your life is not easy, physically and financially, just we have to follow God. Kahit na hindi maganda yung ating kalagayan, physically o financially, kailangan lang natin sumunod sa Diyos. Please mark here, that's why Hebrew chapter 11 verse 8. Pakimarkahan po natin ito at puntahan po natin sa Hebreo chapter 11 verse 12. Hebrew chapter 11 verse 8. Hebreo po chapter 11 verse 8. Verse 8, all brothers and sisters, let us read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. He didn't know everything. Hindi niya alam yung Just lahat he ng followed bagay. God. Sumunod lang siya sa Diyos. Can you obey? Can you follow God like as Abraham? Magagawa niyo bang sundin yung Diyos kagaya ng pagsunod ni Abraham? If you do not prepare the part of preparation about following, you also one day, instead of you follow Jesus Christ, God, until the end of 2026, maybe you may stop your Christian life. Kaya kung hindi po ninyo ihahanda yung mga bagay na dapat ninyong ihanda, kung kagaya ng pagsunod, kung gayon, sa pagtatapos ng 2026, panigurado na babagsak po kayo. Abraham, he didn't know what kind of place it was, but he believed God's promise. Si Abraham, hindi niya alam kung ano bang lugar iyon, pero nagtiwala lamang siya sa pangako ng Diyos. You understand? Naunawaan niyo po ba? Psalm chapter 32. Awit chapter 32. Psalm chapter 32, verse 8. Awit chapter 32, verse 8. Brothers and sisters, okay, let us read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. I will guide you with my eyes. In this verse, the Lord has promised to teach us the way we should go. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ibig sabihin po nito na papatnubayan tayo ng Diyos sa daan na dapat nating lakaran. So, we don't know tomorrow. We have no choice but to make many mistakes in our choice because we cannot know the future and are weak. Hindi natin alam yung bukas, pero wala tayong magagawa kundi magkaroon ng maraming pagkakamali sa bawat pagpili na ginagawa natin sapagkat hindi natin nalalaman yung hinaharap at tayo po ay mahihina. But God is different. Pero- God knows everything. Iba po ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Although we don't know tomorrow, we are not perfect. But when we follow God, when we are following God, God will guide us. Kaya hindi natin alam yung bukas. Kaya kung susunod tayo sa Diyos, papatnubayan tayo ng Diyos. That's why when God called Abraham, he prepared the part of wood that is following. Kaya, nang tawagin ng Diyos si Abraham, inihanda niya po yung isa sa mahalagang kahoy. Yun ay ang pagsunod. And second, Pangalawa, prompt repentance means immediately, quickly, we have to repent. agad na pagsisisi. Ibig sabihin, magsisi agad-agad. When we commit sin, when we make a mistake, instead of hide our sin or some mistake problem, instead of trying to hide, quickly, we have to repent. This is one of important part of preparation to follow God. Pag nagkasala, pag nagkamali, sa halip na itago yung pagkakamali at pagkakasalang ito, napakahalaga na agad natin itong pagsisihan sa harapan ng Diyos. So Abraham was a man who quickly turned back his force. Kaya, si Abraham ay ang tao na agad na tinalikuran yung kanyang kamalian. Although we said Abraham is the ancestor of faith, but when God called Abraham first time, he had mistake a lot of time. Kaya kahit na tinatawag siya ngayon na ama ng pananampalataya, pero nung unang tawagin siya ng Diyos, nakagawa po siya ng maraming kamalian. Genesis chapter 12. Sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, let's go back. Puntahan po natin sa Genesis chapter 12, Verse 1 hanggang 2. mula verse 1 hanggang verse 2. Verse 1 hanggang 2. Babasahin ko po. Babasahin ko. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain.
Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Do you know that place? That place was Canaan. Alam niyo po ba na yung lugar na iyon ay yung lugar ng Kanaan? Abraham supposed to go to Canaan, not Philippines, not Egypt. Yung lugar na dapat puntahan ni Abraham ay yung lugar ng Kanaan, hindi po sa lugar ng Ehipto. But verse 10, Pero sa verse 10, because of famine, hunger, so he turned another way. So instead of go to Canaan, he went to Egypt. dahil sa pagkagutom, matinding taggutom, sa halip na pumunta siya sa Kanaan, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Verse 10, all brothers and sisters, let us read together. Basahin po natin yung verse 10 ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagkagutom sa lupain kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. Yeah. Abraham followed God's promise, God's word, and went to Canaan over a long period of time. Si Abraham po ay agad na sumunod at naglakbay sa papuntang Kanaan sa loob ng mahabang panahon. But Abraham followed God's word and went to there, Canaan. But there is to come that famine. Si Abraham po ay sumunod sa sinabi ng Diyos, kaya nagpunta siya doon sa may Kanaan, pero ang dinatna niya doon, merong taggutom. The famine is come. That's why, because the famine come, that's we are. Abraham, he was the bonded to strive. Kaya, dahil nagkaroon doon ng taggutom, ninais ni Abraham na takasan iyon. So Abraham was forced to suffer from the famine Kaya, si Abraham ay nagdusa ng dahil sa taggutom. because he obeyed. That's why he followed. That's why he went to Canaan. But there is no a lot of food and then good place. Instead of that, the famine was waiting for him. That time he turned, go to Egypt instead of stayed Canaan. Sumunod kasi siya, pero sa lugar ng Kanaan, wala doong maraming pagkain. Kaya nang nagkaroon doon ng taggutom, umalis siya doon at bumaba siya doon sa Ehipto. You understand? Naunawaan niyo po ba? So verse 10, Kaya sa verse 10, as we read the verse 10, he escaped the famine and went down to Egypt. kaya pag binasa natin sa verse 10, nagkaroon po ng taggutom at bumaba siya sa lupain ng Ehipto. Actually, perhaps there was a reason why God allowed the famine in the land. Sa katunayan, marahil merong dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng taggutom doon sa Kanaan. Then he had to know exactly why and act according to the will of the Lord. Kaya, dapat niyang alamin kung papaano siya dapat kumilos nang naaayon sa kalooban ng Panginoon. And he didn't. Pero hindi niya ginawa. So he did not pray and forth to wait. Hindi siya nanalangin at hindi niya tinangkang maghintay. That's why he turned and go to Egypt in order to escape the famine. Kaya siya po ay tumalikod at nagpunta doon sa Ehipto para maiwasan yung taggutom. Do you know it's not God's will? Alam niyo po ba na hindi ito yung kalooban ng Diyos? Our Christian also same. When God saved us first time, after we became children of God, sometimes God allowed us some suffering, hardship, trials. Sa pagiging Kristiyano rin po natin, ay halos kapareho lang din. Kung minsan pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na buhay at kung minsan ay mga pagsubok yung dumarating sa atin. You understand? Naunawaan niyo po ba? There is some among us, some brothers and sisters, they give up the Christian life. Kaya, yung ilan sa ating mga brothers and sisters ay isinusuko na lang nila yung kanilang buhay Kristiyano. Remember, Pakitandaan. when we face and suffering, hardship, trials, we have to know this is God's the one of reason to make us strong. Kapag binigyan tayo ng Diyos ng mga kahirapan sa ating buhay, tandaan po natin na
isang dahilan kung bakit ibinibigay sa atin ito ay upang tayo'y maging malakas. You understand? Naunawaan niyo po ba? Deuteronomy chapter 8, Deuteronomio chapter 8. Deuteronomy chapter 8, Deuteronomio chapter 8. verse 2 hanggang 3, Mula verse 2 hanggang verse 3. verse 1 at hanggang 3, Mula verse 1 po hanggang verse 3. or brothers and sisters. Okay, let us say together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, upang kayo'y mabuhay at dumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Diyos sa inyong mga ninuno. At inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana, na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So when we face some suffering, hard trials, don't forget. Can you follow God's promise continuously or not? Kaya kapag God wants to tumaraan know. po tayo sa mga paghihirap, mga kahirapan, nais ng Diyos na alamin kung magpapatuloy pa rin ba tayo o hindi na. But Abraham at the time, when he faced the famine, he gave up to survive in the Canaan, but he changed it and he went to Egypt to survive. Pero nang ginutom ng Diyos si Abraham, sumuko siya sa kanyang pagsunod at ibinaling yung kanyang paningin at nagpunta doon sa Ehipto. Let's go back, Genesis chapter 12 again. Puntahan po natin sa Genesis chapter 12. Muli. Verse 14 hanggang 15. Verse 14 at 15. Verse 14 hanggang 15. Verse 14 hanggang 15. When he went to Egypt, he faced dangerous situation. Nang siya po ay nagpunta sa Ehipto, nakasalamuhan niya po yung mga mapanganib na bagay. Verse 14 hanggang 15. All brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang makita siya ng pinuno ng Paraon, siya'y kanilang pinuri kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ng Faraon. In order to escape the famine, he went to Egypt, but he had the dangerous situation. The Egypt king, he wants to take Abraham's wife to make his wife. Kaya para matakasan yung taggutom, nagpunta po siya doon sa may Ehipto. Pero merong panganib na nag-abang sa kanila na kung saan yung hari, yung Paraon, nais kunin yung asawa ni Abraham. But however, with God's help, with God's mercy, Sarah, and all of his family were able to safely return to the land of Canaan. Pero dahil sa habag, sa awa ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos na mapahamak si Abraham at yung kanyang pamilya. Sila po ay iningatan. And chapter 13 verse 1, At sa chapter 13 verse 1 din, by God's help, by God's grace, after he come back, returned to land of Canaan safely, and he did, verse 1. at dahil sa habag, dahil sa biyaya ng Diyos, nang makabalik po muli sila sa Kanaan, ganito naman po yung kanilang ginawa sa verse 1. Verse 1, babasahin ko po. Babasahin ko, umahon sa Negeb mula sa Ehipto si Abram, ang kanyang asawa, dala ang lahat ng kanyang pag-aari at silot. When he returned to Canaan from Egypt,
he did, verse 3 hanggang 4. Verse 3 hanggang 4. Nang siya po ay nagpunta doon sa may Kanaan, ginawa niya po yung nasa verse 3 at verse 4. Verse 3 hanggang 4, oh brothers Tayo pong lahat, and sisters, let us read together. basahin po natin. 3, 2, 1. Nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa Negev hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa lugar ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at doon ay tinawag ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. When Abraham returned to the land of Canaan, after he finished about his mistake, the first things he did was to go to the place where he first built an altar for the Lord. Nang si Abraham ay naglakbay patungo doon sa may Kanaan, pagkatapos niya pong magkaroon ng pagkakamali, siya po ay bumalik doon sa lugar kung saan siya po ay unang nagtayo ng dambana. When he went to the place and he first built an altar for the Lord, it means he repent his mistake. Nang siya ay nagpunta doon sa lupain kung saan siya ay unang nagtayo ng kanyang dambana, ibig sabihin, nagsisi siya sa kanyang kamalian. And he called Jehovah's name. At tinawag niya ang pangalan ni Jehovah. And realizing that he had been disciplined for his faults, and he returned to the place where he first built the altar for God. Walang sino man ang pumilit sa kanya, kundi nagpunta siya doon sa lugar kung saan siya ay unang nagtayo ng dambana. So, when he returned to Canaan, again, immediately, quickly, he built altar for the Lord God. Means, immediately, he quickly repent. Kaya nang siya po ay nanumbalik doon sa may Kanaan, agad po siyang bumaling sa Panginoon. Ibig sabihin, siya po ay agad nagsisi sa kasalanan niya. Can you catch my point? Nakuha niyo po ba yung punto ko? Can you catch my point? Nakuha niyo po yung punto ko? Abraham said to the Lord, sorry, I had a mistake Sinabi ng because Diyos, of my long idea. sinabi ni Abraham sa Diyos, pasensya po dahil Oh, sa Lord. aking maling kaisipan. Please guide me, lead me every day. This way I will obey, I will follow. Likewise, he immediately repented to the Lord God. Panginoon, gabayan mo po ako, patnubayan mo po ako, simula ngayon ay susunod na ako. Sa pagkakataong ito, agad po siyang nagsisi. You understand? Naunawaan niyo po ba? Abraham, he didn't hide his commission. Si Abraham, hindi niya po itinago yung kanyang kasalanang nagawa. Brothers, sisters also, we receive 2026 this year. Mga brothers and sisters din naman, tayo ngayon ay nakapasok sa taong 2026. Brothers, sisters, Mga kapatid, like Abraham, as Abraham, when you had mistake and commission, adultery sin, please, it's very important, necessary element. We have to repent continuously, immediately. kaya mga kapatid, kapag kayo po ay nakagawa ng kasalanan, kagaya ni Abraham, kasalanan ng pangangalunya, dapat agad kayong lumapit sa Diyos at agad itong pagsisihan ng tuloy-tuloy. Can you understand? Naunawaan niyo po ba? Do you know the reason why beloved brother, sister, why they stopped the Christian life? Alam niyo po ba Do kung you know? bakit marami sa mga brothers and sisters ay huminto na sa kanilang pamumuhay Kristiyano? Alam niyo po ba? You also. Kayo rin naman. The reason, Jeremiah chapter 22, Yung dahilan ay Jeremias chapter 22. Jeremiah chapter 22, Jeremias chapter 22. verse 21. Verse 21. All brothers and sisters,
Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata, na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Mistake is okay. Without mistake, however to learn. Okay lang magkamali. Kung walang kamalian, paano tayo matututo? Can you understand? Naunawaan niyo po? Abraham also, when had a mistake and fall, immediately he repent. Nang si Abraham din, nang siya'y magkamali, agad siyang nagsisi. But the reason why among us, beloved brothers and sisters, among us, why someone stop the Christian life, give up Christian life, and separate, leave the church? Because he doesn't want to listen God's guidance. Gayun din naman sa atin. Marami na sa atin yung hindi na ipinagpatuloy yung kanilang buhay Kristiyano. Anong dahilan? Dahil ayaw nilang makinig sa Diyos. Instead of immediately, instead of repent, instead of confess about his mistake and sin, instead of repent and confess, just try to hide their Sa halip na hidden sin. pagsisihan, sa halip na ihayag yung kanilang mga kasalanan, sinisikap pa nilang itago yung kasalanan nila. Why? That's why, Dad, you did not obey my voice. Means they closed. Bakit? Hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Ibig Ears. sabihin, sinarado nila yung kanilang tainga. You understand? Naintindihan mo po ba? That's why in order to finish successfully our Christian life, important is every day, continuously, we have to repent repeatedly, immediately. Kaya, para matagumpay natin na matapos yung ating pamumuhay Kristiyano, dapat araw-araw agad natin itong pagsisihan. Okay. Okay po? Revelation chapter 2, Apokalipsis chapter 2. as you know well, Revelation chapter 2, verse 4, 5. Gaya ng alam natin, Apokalipsis chapter 2, verse 4, 5. Verse 2 at 3, all brothers and sisters, let us read together. Revelation chapter 2, verse 2 at 3. Verse 2 at verse 3 po. Revelation chapter 2, verse 2 hanggang 3. Okay. Apokalipsis po, chapter 2, mula verse 2 hanggang verse 3. Babasahin ko po. Babasahin ko. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. I know your efforts. I know your sacrifice. I know your do ministry hard. I know God said, I know you're following the Lord God. But problem is you abandon your first love. Means when you commit sin, you do not repent. Alam ko yung mga gawa mo, alam ko yung mga pagsasakripisyo mo, alam ko yung mga bagay na pinagtiisan mo. Pero, nang ikaw ay nagkasala, iniwan mo yung iyong unang pag-ibig. You understand? Naunawaan niyo po ba? Instead of you choose God's love, you choose boyfriend, girlfriend. Like Sa halip na ibigin ninyo yung sa halip na bumaling kayo sa pag-ibig ng Diyos, mas pinili ninyo yung inyong mga boyfriend at girlfriend. So verse 5. Sa verse 5. All brothers, sisters, let us read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Immediately, you have to repent. Agad-agad, dapat tayong magsisi. So when God called Abraham and when he decided to go to
Mountain Moriah to be tested, he prepared. First, following wood. Second, the wood of prompt repentance. Kaya nang tawagin ng Diyos si Abraham, nang siya po ay bago pumunta doon sa bundok ng Moriah, inihanda niya po yung 5 uri ng kahoy. Una po doon yung pagsunod at yung agad na pagsisisi. And third, At pangatlo, heavenly hope. makalangit na pag-asa. Heavenly hope. Makalangit It's na very pag-asa. important. Napakahalaga. Let's go back, Genesis chapter 13. Balikan po natin sa Genesis chapter 13. Okay, chapter 12. Chapter 12 first. Chapter 12 muna. James chapter 12. Verse 1. When God called Abraham, now the Lord had said to Abraham, go out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. When God called Abraham, that time, chapter 13, verse 14. Kaya sa may chapter 12 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. At pagkatapos po nito, ay sa chapter 13, verse 14, Verse 14 and 15, verse 14 hanggang 15, brother, sister, let us read together. basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran, sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Likewise, like Abraham, we must see what God shows. Gaya po nito, gaya ni Abraham, dapat din naman natin tingnan kung ano yung ipinapakita sa atin ng Diyos. We must see what God show means. We have to keep in our heart about heavenly hope, not worldly hope. Tingnan kung ano yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin po nito ay tanawin lang natin yung makalangit na pag-asa. So, as we know, okay, Colossians chapter 3. Puntahan po natin sa Colossus chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 2. Colossus chapter 3 mula verse 1 hanggang verse 2. Verse 1, at verse 2, brothers, sisters, let us read together. Basahin po natin verse 1 at verse 2. 3, 2, 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So verse 2, the Lord told us to think of the things above and not to things that are on the ground. Sa verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So rather than worrying about how to eat and live well on this earth, we must think about how to get the glory of the Lord in the eternal kingdom of God. Kaya sa halip na alalahanin kung ano yung ating kakainin at kung ano yung magiging pamumuhay natin sa mundong ito, dapat nating alalahanin kung ano ba yung magiging kaluwalhatian natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. That's why, as we know, Moses, when he was prince, he abandoned his position, status, to follow God's guidance. Kaya, nang si Moises, nang siya po ay prinsipe, siya po, iniwan niya po ito at sumunod sa patnubay ng Diyos. Sometimes, your family
they suggest to you, how about you go to another country, abroad, OFW, to earn money a lot. What shall you do? Kung minsan, yung inyong mga magulang, sasabihan nila kayo, paano kaya kung mag-abroad ka para kumita ng maraming pera? Anong gagawin nyo? Shall we go Pupunta ba to another country sa mangingibang to earn bansa money a lot? para kumita ng maraming pera? Or we have to do our best to dwell in the church? O kailangan natin gawin yung makakaya natin na makapanatili sa church? Hebrews chapter 11, Hebreo chapter 11. however, as we know, Moses, he abandoned his position, status. Kaya gayon din naman si Moises, iniwanan niya po yung kanyang katayuan. Why? Because of Moses, also, he had hope, heavenly hope. Bakit? Kasi si Moises, meron po siyang makalangit na pag-asa. Hebrews chapter 11, verse 24 hanggang 26. Hebreo chapter 11 mula verse 24 hanggang verse 26. Oh, brothers, sisters, okay, let us read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. If you have truly the heavenly hope, also, you can abandon the worldly things. Kung kayo po ay mayroong makalangit na pag-asa, iiwanan nyo rin yung mga makasanlibutang mga bagay. And then we want to receive the God's reward. At nanaisin lamang natin na makamtan yung gantimpalang mula sa Diyos. Because we have heavenly hope. Kasi mayroon tayong makalangit na pag-asa. Abraham also, he had heavenly hope. Si Abraham din naman meron siyang makalangit na pag-asa. Let's go back, Genesis chapter 13 also. Balikan po natin sa Genesis chapter 13. Verse 8 hanggang 9. Verse 8 hanggang verse 9. Verse 8 hanggang 9. Brothers and sisters, okay, let us read together. 3, 2, 1. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba, nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. By God's grace, they became rich. Sa biyaya ng Diyos, naging mayaman siya. Because they have a lot of the livestock. That's why they have to separate. Dahil marami siyang mga hayupan, kaya kinakailangan nilang maghiwalay. That time, Abraham, he asked to Lot, you choose where you want to go. Kaya nung pagkakataong ito, sinabi ni Abraham kay Lot, piliin mo kung saan mo gustong pumunta. Look, verse 10. Tingnan natin sa verse 10. Verse 10. Brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Actually, Lot, he chose more beautiful maganda place. Sa katunayan, si Lot, mas pinili niya po yung napakagandang lugar. But Abraham, he didn't care where is good place. Pero si Abraham, wala siyang pakialam kung ano yung pupuntahan niya. Lord, if you want to go this way, I will go this way like this. Lot, kung gusto mong pumunta dito, dito naman ako sa kabila. Why? Bakit? Abraham, only he had hope, heavenly hope. Kasi si Abraham meron siyang makalangit na pag-asa.
Can you understand? Naunawaan niyo po ba? There was a difference between Abraham and Lot. Meron pong pagkakaiba sa pagitan ni Abraham at ni Lot. Okay? And last, 4, prayer. At pangapat, panalangin. Abraham was the people one who prayed. Si Abraham ay ang mapanalanginin. And another thing, Abraham was a person who prayed. Isa pa, si Abraham ay ang taong nananalangin. Genesis chapter 18, Genesis chapter 18, verse 22 hanggang 23. mula verse 22 hanggang verse 23. 22, 23. Verse 22 at 23. Okay, let us read together. Basahin natin. 3, 2, 1. At ang mga lalaki ay lumayo mula roon at nagtungo sa Sodoma, samantalang si Abraham ay nanatiling nakatayo sa harapan ng Panginoon. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masama? Actually, Abraham asked to angels. Actually, God decided to destroy the Sodom and Gomorrah. Sa katunayan, yung Diyos nagpasya na siya na wawasakin niya yung Sodoma at Gomora. Problem is, Ang in problema, Sodom and Gomorrah, the Lot's family, they lived in the Sodom and Gomorrah. yung pamilya ni Lot ay nakatira doon sa Sodoma at Gomora. That's why Abraham, he wants to save the Lot's family. Kaya si Abraham nais niya po na mailigtas ang pamilya ni Lot. That's why he prayed to the Lord God, please mercy for them. Kaya nanalangin si Abraham sa Panginoon, pakiusap mahabag ka sa kanila. So verse 3, Kaya sa verse 3, Abraham came near and said, would you also destroy the righteousness with the wicked? Not only wicked, here righteousness means lost family, means our brother, sister, our family. kaya sinabi niya, wawasakin mo pa rin ba yung lugar na yon, yung kanyang pamilya? So here, the righteousness man here refers to his nephew Lot and family. Kaya, yung tao po dito ay si Lot, ay yung pamilya ni Lot at si Lot. When Abraham asked to God, when Abraham requested to the Lord God with his prayer, that time God said, Nang humiling si Abraham sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ng pagkakataong iyon, ganito yung sinabi ng Diyos. verse chapter 19, Chapter 19, verse 29. chapter 19, verse 29. Because of Abraham's prayer request, Dahil sa panalangin ni Abraham sa kanyang kahilingan, verse 29, verse 29, brothers and sisters, okay, let us read together. 3, 2, 1. At nangyari, nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod ng libis, naalala ng Diyos si Abraham, at inilabas si Lot nang gunawin ang mga lunsod na tinirahan niya. Here, God remembered Abraham. What does it mean? God remembered Abraham. Dito po, naalala ng Diyos si Abraham. Anong ibig sabihin nitong naalala ng Diyos si Abraham? Here, God remembered Abraham means God said that He saved Lot and Lot's family because of Abraham's prayer. Dito, naalala ng Diyos si Abraham. Ibig sabihin, ililigtas ng Diyos yung pamilya ni Lot dahil sa panalangin ni Abraham. This is because Abraham prayed to the Lord not to destroy the righteousness with the wicked. Ito ay dahil sa panalangin ni Abraham na huwag wasakin yung taong matuwid doon sa lugar na iyon. You understand? Naunawaan niyo po ba? So among brothers, sisters, when someone commits sin, instead of judging them, we have to pray to the Lord God. Oh Lord, mercy them and please save them from the devil temptation. Kaya mga brothers and sisters, kapag nagkasala yung yung iba sa ating mga kapatid, wag natin silang hatulan kundi ipanalangin natin sila, Panginoon, mahabag ka po sa kanila.
Do you understand? Naunawaan niyo po ba? For your Christian life, you have to prepare the part of preparation, the prayer. Kaya sa inyong buhay Kristiyano, dapat po ninyong ihanda yung panalangin. Among us, someone have commission instead of judge others. We have to pray to the Lord God. Oh Lord, mercy them and help them and recurse them. Sa lahat sa atin, maaari tayong makagawa ng kasalanan, kaya huwag natin silang hatulan, kundi ipanalangin sila, maawa tayo sa kanila. But in your heart, if there is no prayer, without mercy, you may judge each other, what others. Kaya, kung walang panalangin sa inyong puso, agad-agad ninyong hahatulan yung iba. Isn't it? Tama ba? Not only brothers, sisters, Hindi lamang yung mga brothers at sisters. even your beloved family who not yet be saved. Maging yung We have iyong to pray. minamahal na kapamilya ay dapat din ninyong ipanalangin. We have to think why you cannot save others. Dapat ninyong isipin kung bakit hindi ninyo magawang iligtas yung iba. We have to think ourselves why we cannot save our beloved family. Dapat natin pag-isipan sa ating sarili, bakit hindi ko magawang iligtas yung aking pamilya? Because you didn't pray to the Lord God. Dahil hindi ka nananalangin sa Panginoong Diyos. Okay? Okay? Would you see each other Maaari nyo bang tingnan ang isa't isa? and say each other, I will pray for you. At sabihin ninyo sa katabi nyo na mananalangin ako para sa iyo. I will pray for you. Please pray for me. Pakiusap, manalangin ka para sa akin. When we pray each other, we able to connect, connected. Kaya, kapag idinadalangin natin yung isa't isa, yung mga kadena, mapagdudugtong po natin. Can you catch my point? Nakuha niyo po yung punto ko? Have you ever heard sequoia tree? Narinig niyo na po ba yung puno ng sequoia? Sequoia tree, root, and then sequoia tree around but 20 meters higher, tall, 20 meter more than, very tall. Yung puno po ng sequoia, yung taas po nito ay nasa 20 metro. Napakataas. You understand? Naunawaan niyo po? But you know, Pero alam niyo po ba? sequoia tree, the root is very short, Pero maiiksi lang yung ugat ng puno ng sequoia. very short. Maiksi lang. When the wind is come, Pag dumating yung malakas na hangin, because the root is very short, dahil mababaw lang, it will maliit lang very yung ugat, easily fall down. madali itong babagsak. But although the storm is come and strong wind is blow, but cannot fall down. Why? Pero, kahit na dumating yung malalakas na hangin at bagyo, hindi pa rin ito bumabagsak. Bakit kaya? Do you know the reason? Alam niyo ba yung dahilan? Actually, short root means our small faith. Sa katunayan, yung Weak faith. maiksing ugat ay tumutukoy sa ating mahinang pananampalataya. Although the sequoia tree has the short root, Kahit but na the meron- reason why it cannot still stand without fall down, the reason, each other. Although their root is very each other small, but they chained. Kaya, Hold kahit each na, other. ito po, kahit na yung ugat niya ay may iksi lamang, sila po ay, yung kanilang mga ugat ay magkakahawak, magkakarugtong. Can you get my point? Nakuha niyo po yung punto ko? Can you see that root? Nakita niyo po yung ugat, dyan banda? Means prayer. Ibig sabihin, panalangin. My root is very short. My faith is very small, short, very weak faith. That's why I will pray for you. Means I will hold you. That's why please hold me.
Please Maiksi lang pray yung for me. pananampalataya ko. Maliit lang yung pananampalataya ko. Kaya pakiusap, idalangin mo ako. You understand? Naunawaan niyo po? That's why it's very important, the prayers, each other. Kaya napakahalaga ay idalangin ang isa't isa. Abraham, he prayed to God to save, rescues his beloved lost family. Si Abraham ay nanalangin sa Diyos na i-rescue, iligtas yung kanyang minamahal na pamilya. Okay? Say each other one more time. Sabihin niyo nga po muli sa isa't isa. I love you. I will forgive you. I will pray for you. Please pray for me. Please pray for me. Manalangin Please ka para sa pray akin. for me, my weak faith. Manalangin ka para sa aking mahinang pananampalataya. Do not hide your commission. Huwag mong itago ang iyong nagawang kasalanan. Because of your hidden commission, if you stand to yourself, when the wind is calm, that person will fall down. Dahil sa iyong kasalanan, dahil maiksi lang yung iyong ugat, pag dumaan yung hangin, babagsak ka. Remember, for your Christian life, you cannot stand to yourself. Tandaan, sa inyong buhay Kristiyano, hindi kayo makakatayo ng inyong sarili lamang. For your Christian life, you needed, brothers and sisters, help and prayer, and they needed your prayer and your help. At sa inyong buhay Kristiyano, dapat kinakailangan ninyo yung tulong at panalangin ng mga brothers and sisters at kinakailangan din ng mga brothers and sisters yung tulong at panalangin ninyo. Okay? Okay? Remember, I will pray for you. Tandaan niyo po yung salitang I need pananalangin your ako prayer. para sa iyo. Kailangan ko yung Very, panalangin very mo. important. Napakahalaga. Number 4. Pang-apat. Let's go back. Genesis chapter 21. Puntahan po natin, balikan natin sa Genesis chapter 21. Chapter 22. Sa chapter 22, Finally, chapter 22. Verse 1. verse 1, hanggang 2. Verse 1 hanggang- at 2. All brothers, sisters, let us read together. Basahin natin, 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Since God called Abraham, chapter 12, until chapter 22, Abraham, he had a lot of mistake. Mula nang tawagin ng Diyos si Abraham mula sa chapter 12 hanggang verse 22, si Abraham ay nakagawa siya ng napakaraming pagkakamali. But when he immediately he repented, and he repented his mistake immediately. Pero agad niyang pinagsisihan yung kanyang pagkakamali. And brothers, sisters, prayer, that's why he became strong. At dahil sa pananalangin ng mga brothers and sisters, siya'y naging matatag. Finally, when God tested Abraham, because that time already Abraham became strong, have a strong faith. At dahil nang subukin ng Diyos si Abraham, yung kanyang pananampalataya ay naging matatag na. So when God tested him finally, you have to know verse 3, Kaya, God's attitude. dapat nating tandaan yung pangatlo, yung pag-uugali ng Diyos. Verse 3, all brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 3, Abraham rose. Abraham woke up early in the morning. Early in the morning. Why? Early in the morning. He woke up early in the morning. What does it mean? In order to kill his beloved son. Si Abraham ay maaga siyang bumangon.
maaga pa lang bumangon na siya para sa ano? Para patayin yung kanyang anak. Do you understand? Naunawaan niyo po? In order to kill his son. That's why he got up early in the morning, not hesitate. Para patayin yung kanyang anak, maaga siyang bumangon, hindi siya nag-alinlangan. Why? Bakit? When he commit adultery sin, when he had a mistake, important is immediately, repeatedly, he repented to the Lord God. Bakit? Dahil lang siya'y magkasala, agad, yung mahalaga ay agad siyang nakapagsisi. That's why finally, he got up early in the morning to kill his son. Kaya sa bandang huli, maaga siyang bumangon para patayin yung kanyang anak. Not only mouse. Hindi lamang sa bibig. Here, and then, verse 3, Dito po sa verse 3, he cannot see. Verse 3, he split the wood for the burned offering. dito po sa verse 3, nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. Means he prepared 5 kind of things Ibig sabihin, naghanda siya ng 5 uri na bagay to obey God's commandment. na masunod yung He inuutos ng Diyos. prepared 5 kind of. Inihanda Good. niya yung 5 uri ng kahoy. You understand? Naunawaan niyo po ba? First, following. Una, pagsunod. Second, repentance. Pangalawa, pagsisisi. Third, have heavenly hope. Pangatlo, makalangit na pag-asa. Fourth, prayer. Pang-apat, panalangin. Last, do not give up. At pang-apat, hindi pagsuko. After he prepared the ooze, 5 kind of important element, and then he went mountain Moriah. At pagkatapos niya pong maihanda yung 5 mahahalagang bagay, siya po ay nagpunta doon sa bundok ng Moria To kill his son Isaac. para patayin ang kanyang anak na si Isaac. How many days? Ilang araw? How many days he went? Ilang araw siyang naglakbay? 3 days. 3 araw. Three days. 3 araw. Without give up, he went finally. Nang hindi sumusuko, nakarating siya sa wakas. Not only mouse. Hindi lamang sa pagsasabi. Let's go back. Let's go. In verse 10, chapter 22, verse 10. At sa chapter 2, verse 10, Verse 9 and verse 10, all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Verse 10, I will read one more time. Babasahin ko ulit yung verse 10. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Abraham, he stretched out his hand and took his knife to kill his son. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, hinawakan niya yung patalim upang patayin ang kanyang anak. Since God called him Mula nang, until finish, obey God's commandment, he didn't give up. mula nang tawagin siya ng Diyos hanggang magawa niya yung iniutos ng Diyos, hindi siya sumuko. Why? Bakit? He had heavenly hope. Meron siyang makalangit na pag-asa. He believed because he followed God's commandment. Why? He believed God's promise. Dahil sumusunod siya sa utos ng Diyos, naniniwala siya sa pangako ng Diyos. You know? You understand? Alam niyo po ba? He had already experienced Naranasan na niya through his mistake. sa pamamagitan ng kanyang kamalian. That's why he doesn't want anymore the mistake. Kaya hindi na niya kailanman ginusto yung pagkakamali. Isn't it? Tama ba? That's why finally, perseverance, he didn't give until the end. Kaya sa bandang huli, Patient. yung pagtsatsaga, hindi siya tumigil hanggang sa matapos niya.
hanggang sa patayin niya. But can't you know Abraham's true heart? Inalam ng Diyos yung Realize. tunay na puso ni Abraham. That's why Nakita niya. verse 12, all brothers and sisters, let us read together. Kaya basahin po natin yung Verse verse 12, 3. let us read together with one sound and slowly. Nang may isang tinig at dahan-dahan. 3, 2, 1. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. When we stand the December 21 and 31 last day, 2026, we must listen, hear God saying, you are a good person. Like that. Kapag tumindig po tayo ng December 31, dapat nating marinig na ikaw ay mabuting anak. Okay, last verse. Verse 3, last verse. Let us read together. Verse 3, last verse. Verse 3. Verse 3 is the first verse, and then last verse will be last verse. Ito yung una at huling talata. Let us read together. Basahin natin. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. He split the wood. He prepared wood. 5 kind of wood. He prepared. Sinibak niya yung kahoy. Inihanda niya yung 5 uri ng kahoy. We started 2026 Nag-umpisa na tayo sa taong 2026. until finished 26. Hanggang sa matapos yung taong 2026. In order to finish successfully our Christian life, we have to prepare the 5 kind of wood. Kaya para As matapos Moses. natin na matagumpay yung ating buhay Kristiyano sa taong 2026, dapat nating ihanda itong 5 mahahalagang bagay. Okay? Okay? Don't forget. Huwag niyong kalimutan. Let's pray together. Manalangin na tayo. Our Heavenly Father God, thank you for loving us and for saving us. Aming amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pag-ibig at sa pagliligtas sa amin. Actually, when we were born, we were so little miserable sinner. Sa katunayan na kami po ay isilang, kami po ay talaga namang napakamiserableng makasalanan. But the Lord loved us and died for us. So by that grace, we were saved and become your children. Pero inibig at ginabayan kami ng Diyos, kaya dahil sa iyong biyaya, kami po ay naligtas. Thank you so much for the grace of the Lord who saved us. Maraming salamat po sa biyaya ng Panginoon na nagligtas sa amin. Today we studied about Abraham's life. Ngayon ay naumpisahan po namin yung tungkol sa buhay ni Abraham. In order to follow you, in order to obey your commandment, I realize we have to prepare the 5 kinds of important necessary element. Para ikaw ay para masunod yung iyong mahalagang salita, dapat naming maihanda yung 5 mahahalagang elemento. Oh Lord, we want to be your good children of God. O Panginoon, nais po namin na maging iyong mabuting anak ng Diyos. Although nowadays, still we are had weak faith and lack, but we believe you will guide us and protect us. Bagaman ngayon, alam namin na kami marami pang mga kakulangan, nalalaman namin na kayo po yung siyang papatnubay at poprotekta sa amin. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Amen. Let's sing together. Umawit po tayo.